This is my pain in the desert, when all that's within me feels dry. And this is my pain, my hunger and need. My God is the God who provides. This is my pain in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold. So if I'm the Lord through the flame, will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my pain in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ. So if on this promise I stand, I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is the victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my pain in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ayan, glory to God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa atin. Mamaya pong pagkatapos ng service, meron pong meeting tayo, yung mga sa education department, sa worship team, and even sa youth. Ano po? Meron po kasing training o kaya seminar patungkol po dun sa campus ministry sa Baguio sa August 21. At ninanasa po natin na tayo po ay makapagbukas ng campus ministry sa lahat ng mga campuses sa buong Pilipinas. Hindi po kahit sa Concepcion lang muna. Ano po? Ito po ay sa August 21. Ito po ay holiday. Biyernes po ito. At siyempre, hindi tayo magmamadali dahil ibig ko sabihin, kinabukasan ay Sabado. So yung pong mga
pwedeng makasama po doon. Mayroon din pong training din sa Education Department sa August 21 din. Dito naman po sa Mexico Assembly of God. Dito po sa buong distrito naman po ito. Pag-usapan po natin kung sino po yung makapunta doon para palakasin din po ang ating Education Department. Ano po? Kaya kasali po yung halos karamihan and hopefully ay meron tayong maipadala na mga manggagawa ano po at upang makapagbukas nga po tayo ng ano. Kasi ang campus ministry parang mayroon pong MOA na sign na yata para tayo po bilang mga Pentecostal o kaya yung mga kagaya natin na grupo ay pwedeng makapagbukas ng gawain sa mga campuses, hindi lamang po yung major religion. Ano po? So tayo po, kasi baka nakita na po ng DepEd o kaya ng gobyerno, yung pong pangangailangan sa loob ng campuses upang maipangaral ang salita ng Diyos. Ano po? And we will take that opportunity upang tayo po ay makapagbukas ng mga gawain sa mga campuses. Ayan. Mamaya po, meeting tayo para meron po tayong maipadala. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Exodus chapter 17, verses 1 up to 7. Okay, kasali po ang music team, music team, youth, and yung sa education department mamaya. Nakita na po ninyo, Exodus chapter 17, verses 1 up to 7. Ito po ang sinasabi niyang New International Version. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of all the elders of Israel, and he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong pong kabutihan, sa inyong katapatan, sa iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na meron kami. Salamat, Panginoon, gracious ka sa amin. Inihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna sa amin, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, sa pangangaral ng iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ito po na may pangaral na tama ayon sa inyong kalooban. At kami, O Diyos, maging bukas ang aming puso at isip upang tanggapin ng mga ito, O Diyos. Inihiling namin na sa pangangaral na ito ay ikaw ay mapurihan at maparangalan. Madakila ka sa aming mga buhay. Lord, we honor you. We thank you, Lord. This is what we pray.
In Jesus' name, Amen. Marahil tayo po ay nakaranas na ng mga tinatawag nilang desert seasons. Ang pamagat po ng kanta, bago po tayo bago pangangaral nung sa offering, ang pamagat po noon ay desert song yata. Mayroong backstory po doon, sasabihin ko na. Yung pong kumanta noon, hindi nag-compose. Yung kumanta ay magko-concert sila bago yung weeks before, bago po sila kakanta, ay siya po ay nanganak. Pero yung pong anak niya ay 5 months and 5 days yata. 5 months lang. Maliit. The son died. Namatay po yung bata. Eventually. Parang hindi niya kakayanin na siya po ay aawit kakanta sa concert po nila, sa Hillsong po ito. But by the grace of the Lord, siya po ay tumayo, kumanta. Ano po, doon sa nung time na iyon. Ano po. At yun po ang kanyang patuto. By the grace of the Lord, ay nakatayo po siya at naramdaman niya yung kilos ng Diyos. Naramdaman niya ang paghipo ng Diyos sa kanyang puso kahit na ganun ang kanyang kalagayan. At marahil tayo rin po ay naranasan natin yung mga desert seasons in our lives. Ano po yung mga desert seasons na yan? Mga prolonged difficulties in life that have tested our faith. Na para bagang walang hindi na darating yung solusyon. These are prolonged seasons. Difficulties that have tested our faith and our trust in the Lord. Pero alam po ninyo, hindi lamang mga mananampalataya yung mga dumaranas ng mga desert seasons of life. Pati yung mga hindi mananampalataya, kasi kung minsan they accuse us, kasi nag-born again ka, kaya ikaw ay ganyan. Tanong, sila hindi ba dumaranas ng mga ganon? We all experience desert seasons. Pero ang maganda po sa atin ay we have a God na siya po ay sinasamahan tayo doon sa mga difficulties and challenges of life. Ang katotohanan po ay this is the reality of life. We have seasons or desert seasons. Ang mga Israelite po, kung babasahin mo po ang Exodus, ito po ay maraming mga ginawa ang Panginoon sa kanila, magbuhat dun po sa pagliligtas niya kay Moises, dun po sa kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa pag-grace niya kay Moses, dun sa mga plagues na naranasan ng Egypt, dun po sa paghati ng Diyos sa dagat upang makalabas ang mga Israelites dun po sa Ehipto, at nakita po nila yon. Naranasan nila. At ngayon ay nandito na naman sila sa isang difficulty sa buhay po nila as a nation. They found no water and they grumbled again. They quarreled with Moses. Ang sabi po ng verse 2. At sinasabi po nila kay Moses, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. They have seen with their eyes what God has done sa mga Egyptians. They have seen with their own eyes the parting of the Red Sea. They have experienced the power of God in turning the bitter water of yung pong river ng Mara, the river of Mara, from bitter to sweet water. And they have experienced the daily provision of God. Araw-araw po, mayroong mana. Makikita po natin yan sa Exodus chapter 16.
Yung araw-araw ay mayroong mana na. And they have complained. Doon din po sa Exodus 16 verse 2. Same complaint. Verse 2, in the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Parehas lang, yung sinabi po nila sa Exodus 17. Doon sa isa, pagkain, walang pagkain. But the Lord provided manna. Dito, wala na namang tubig. Hindi ba nila maalala yung ginawa ng Diyos doon po sa lugar na nung sila po ay nakakita ng tubig doon sa ilog ng Mara. Pagkatapos, hindi nila mainom. Tapos ang sabi ng Diyos sa kanya, itsa mo yung iyong tungkod doon sa tubig. At ang sabi ng Bible ay yung mapait na tubig naging sweet. Alam po ninyo, mayroong connection yun doon sa cross. But it's not part of the preaching. Bitter life becomes sweet kapag yan ay naniwala ka doon sa ginawa ni Jesus para sa iyo. At lahat po ng mga binanggit ko po, parting the Red Sea, signs and wonders doon po sa Egypt, yung 10 plagues, yung bitter water, turning it into a sweet water, daily provision of manna. Na-experience po nila yan. Yet when they faced crisis again, they panicked again and forgot what God has done. Even they complained and questioned His presence. Ang sabi po, is the Lord among us or not? Mayroon na silang short memory of the goodness of God. Kine-question pa nila, ang Diyos ba nasa ating kalagitnaan? We must not let the pressures of life and the crisis, mga krisis ng buhay natin, burahin po niya ang katotohanan na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay nag-provide sa nakaraan. All of our lives, in every season, ang sabi po ng kanta, there is still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Hindi po mabubura ng mga problema natin ang katotohanan na ang Diyos ay tapat. At siya yung nag-provide sa atin sa nakaraan. At ang Diyos ay mabuti. Amen. Yung pong response natin sa mga panahon ng mga unmet needs, marahil financial yan, nahirapan tayo, wala pa, kumbaga, nandun pa tayo sa season na yon, nandun pa sa desert na yon. Kung paano tayo mag-respond doon sa crisis, ay pinapakita kung saan tayo nakalin, kung saan nakalin ang puso natin. Ang storya pong ito, it mirrors how one's heart shifts. Na-experience niya ang Panginoon, pero madali siyang mag-shift doon po sa mag-worry siya o kaya matakot siya when life gets tough. There will be times in our lives that our situation will be tough. Hindi naman pinangako ng
Diyos o ng Biblia na all of our lives ay magiging smooth lang. There will be challenges. There will be crisis. But crisis shows where our hearts lean. Ito pong passage na ito, it provides insights about hardships, about our hearts. How do we respond? And how God respond. Ang mensahe po ang pamagat, trusting God in times of crisis. There will be crisis in life. Sa ayaw man natin, o sa gusto man natin sa hindi, o sa ayaw man natin sa hindi. There will be crisis in life. Sabi ko nga po, it's reality. Kahit ayaw natin yan. Ang sabi po ng verse 3, the Israelites said to them, if only we had died by the Lord's hand in Egypt, there we sat around in pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. Totoo kaya sinasabi nilang ito? Hindi ba sinasabi po doon sa first part ng Exodus, ang sinasabi nila ay day and night, sila po ay nagtatrabaho. They are baking not bread, but baking bricks. Araw-araw po yan. At wala silang pag-asa na sila ay umangat sa buhay because they were slaves in Egypt. At sabi po ng Biblia, nakita ng Diyos ang kanilang suffering. Kung yung tinawag po niya si Moses. At gusto ng Diyos na iligtas po sila doon sa kanilang suffering na yon. Base po doon sa kanyang pangako, sa kanilang mga patriarchs kay Abraham, Isaac at saka po kay Jacob. Marahil, they have their part. Dahil nandun sila, marahil meron po silang mga inaalagaan na mga hayop, mga baka, tupa, marahil. Pero ang buhay nila ay nagsasuffer po sila. Kung gustong kunin ng Pharaoh, kung ano yung kanilang mga pag-aari ay kukunin niya, pwede. Pero ang sabi nila, there we sat in pots of meat and ate all the food we wanted. Were they not slaves there? Nagko-complain sila, you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. Yung mga anak namin, magugutom dito, yung mga dala-dala naming mga animals na mamamatay. Sabi niya, why did you bring us out of Egypt to make us and our children and our livestock die of thirst? Kayo si Moses po. These are approximately 2.5 million people. Makanano mong ipoli, Denny? Kagaya ng binanggit ko po kanina, ang mga Israelita, they have experienced His deliverance in mighty ways. Kung isipin mo, siguro kung ako yung nandun, hindi na ako maglalinlangan sa Panginoon. Pero di natin alam. Hindi natin alam. Marahil, hindi rin po kayo. Marahil totoo nga na hindi ka mag-alinlangan kasi narito kayo eh. Naniniwala kayo. They have experienced His deliverance in mighty ways. And God provided water and God provided food for them. Balikan lang natin yung Exodus 16, Exodus 15. Kita mo yung dyan. Maliban pa dun sa deliverance of God na ginawa po niya sa Egypt, and yung 10 plagues, and how we delivered them through the Red Sea. Yet, when they faced
crisis again. Ito yung mabigat-bigat dito. They forgot the power of God. They forgot the power of God to save. Hindi ba nila nakita yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos? Nakita po nila. Hindi ba't pinakita ng Diyos ang kanyang goodness sa kanila in the past? How easily they forget. How easily they forget. Pero marahil hindi lamang ito ang istorya po nila. Tayo rin kung minsan. How easily we forget. Sana hindi. Ano po? Yung pong kanilang immediate na situation at kanilang temporary, no? Temporary lack. Temporary po yan kasi ang Diyos magpo-provide. Dapat alam nila yon. Temporary. Yung immediate situation, yung hamon nila ngayon, yung sitwasyon po nila ngayon, na temporary lang, ay kayang i-erase ng sitwasyon po nila ngayon yung lifetime of God's faithfulness in the past. Their immediate situation or temporary lack, ano po, pwedeng burahin yung katapatan ng Diyos sa kanila. Sana hindi po sa atin. They even declared that life in slavery is better. Tingnan yung verse 7. Sabi niya is, verse 3. Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Parang sinasabi nila, mabuti pa doon. Actually, sinabi po nila sa chapter 16, verse 3. Then, if only we have died by the Lord's hand in Egypt. Hindi pa sila slaves doon? Hindi nga sila makaupo eh. At sila ilalatiguhin. Pero dahil doon sa kanilang kalagayan, na sitwasyon nila na hinaharap, kakalimutan nila yung kapangyarihan, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. How easily they forget. And even declare that life of slavery in Egypt is better. Huwag po nating hayaan na ang mga sitwasyon na ganyan ay burahin yung katotohanan na ang Diyos ay mabuti at tapat. At yan ay pinrove na ng Panginoon sa kanila. At yan ay pinrove na ng Panginoon sa atin. Huwag nating baliwalain, huwag nating i-lessen yung importance ng ating kaligtasan only because we are in a desert situation. Ulitin ko po. Let us not lessen the importance of our salvation. Yung ating sitwasyon ngayon, you are a believer. Ibig sabihin, you are saved. Ano po? God has promised you salvation based on John chapter 3 verse 16. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. That is a promise. Ibig sabihin, when you believe, you have eternal life. 1 John 5:13, I am writing this to you so that you may know that you that believe in the Son of God has eternal life. 1 John 5:13. At kapag tayo ay nandun sa mga hamon po ng buhay natin, ay parang bagang nalilesen, nababawasan ng importansya ng ating kaligtasan dahil tayo ay nahaharap doon sa sitwasyon na mahirap.
Tayo po bilang mga magulang, we have raised our children. Magbuhat nung maliit sila, ano po, kita mo yung pagod, ano po, lalo na pag malikot, yung bata, tapos healthy siya. O, tapos mabigat. Yung palagay ko, ako hindi ko na kaya yung ano ng bata yung minsan merong karga-kargang bata, ano po, and she's mga 9 kilos daw. Pero hindi pa siya ganong pero ang bigat, parang sumasakit dito ko. Parent, inaalagaan, pinakain, prinotektahan, dinamitan, and loved his child, his or her child, na every single day of their lives. Tapos lumaki ng konti. Tapos sabi niya, kain na tayo. Kumakain ng dinner. Pagkatapos, sabi na, huwag mo munang kainin yung chocolate mo. Kain ka muna ng yung pagkain. Tapos sasabihin ng bata, hindi mo ako binibigyan ng kahit na ano. Gusto mo ako magutom? Ano pa? Hindi mo ako mahal. Minsan lang yon. Sasabihin, huwag ka munang kumain ng chocolate. Tapos sasabihin ng bata yon. Hindi ba ridiculous yun? Nagbuhat nga, inalagaan nga eh. Hindi mo lang napagbigyan doon sa gusto niya, makakasama sa kanya. Pagkatapos, i-accuse ka na, ayaw mo akong bigyan ng kahit na ano. Extreme pa mo. Gusto mo akong magutom. Pag maririnig natin sobra naman yan, that's ridiculous. But how often do some Christians do the exact same thing to God? Mabilis mag-complain because of their situation. Sana wala po sa atin. Huwag nating hayaan yung mga desert seasons ng buhay natin or dry place para bagang, kumbaga parang hindi mo nararanasan yung abundance, ganon, yung parang you are in that season. Huwag nawa na mangyari na maging bulag tayo dun sa mga ginawa ng Diyos sa nakaraan. Ako po'y naniniwala na sa ating pananampalataya sa Diyos, we are far better off today in our spiritual life, in our financial life, in our relationship. We are far better nung wala pa tayo sa Panginoon. We are far better off. Ang dami ng mga problema na maiwasan natin, na hindi na natin nahaharapin kung tayo mananampalataya as compared to those who do not believe in Jesus Christ. Yung mga problema ng mga bisyo, hindi mo na pinoproblema yan. Yung mga consequences ng bisyo. Ang isang mananampalataya, hindi naharapin ng mga yan. Kasi hindi naman nagbibisyo. Masamang bisyo, ano po? Dapat yung bisyo tamo na mo, mumunta kayong church. Magpuri, magsamba kaya nga pong gano'n, makanyan. Po makanyan. Ang ibig ko pong sabihin, parati nating alalahanin ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga ito. Sapagkat kung makakalimutan natin ang katapatan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ay magdadala po yan sa atin sa unbelief. Mawawala tayong ng tiwala, mawawalan tayo ng paniniwala sa Diyos, sa Kanyang kakayahan, sa Kanyang kapangyarihan.
remember His goodness always. Remember His faithfulness always. Remember His power to save. Remember His sovereignty in our lives. Amen. Sa verses 2 hanggang 4, ang sabi po ay, so they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord God to the test?" Verse 3, but the people were thirsty for water there and they grumbled against Moses. Makita mo, kung babasahin mo po yan, hindi sila nagpapigil. Di ba? Mainit ang ulo nila. Hindi, walang thirsty sila eh. Di ba? Minsan, pag ang tao gutom o kaya thirsty siya, mainit ang ulo. Hindi na sila nagpapigil. Na po? They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Verse 4, then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." Gusto pa nilang patayin si Moses. Si Moses sabi niya, "Bakit kayo nakikipag-away sa akin? Unang panagyo ng Moses ka rin eh. Karakalda rin eh." Mahirap din, ano? Mahirap kalagayan ni Moses. If not for God, matagal lang inano ito. They complain. Kikita mo yung dyan, kikipag-away sila, nagko-complain sila dahil walang tubig. Ang pagko-complain po, it reveals a lack of trust in God. Mag-complain ka, mag-complain. Hindi po ba yun nagpapatunay, nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos? Imbes na dun sa point natin sa number 1, remember His goodness. Instead of remembering God's previous miracles, sila, ang mga Israelites, karamihan sa kanila, they complained, they accused Moses. Sasabihin nila, dinala mo lang kami rito para mamatay. Mas mabuti pang namatay na kami doon sa Egypt eh. Kayo po si Moses, anong mararamdaman ninyo? Pag pinagkakaisahan ka ng mga ito, si Aaron pa mo, kapatid niya. Dahil may kapatid na rin, yara. And their complaint was ultimately against God. O saan pupunta si Moses? Ang Diyos, inuutusan niya si Moses. Hindi nila makita yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Ang pagko-complain po, madalas, nanggagaling po yan doon sa nakafocus tayo sa problema at iniisip natin, yung problema, walang solusyon. Talagang ma-stress ka. Kaya lang sila nakafocus doon. Nakalimutan nila ang Panginoon. They focused on the problem. They focused doon po sa walang tubig. Mamamatay tayong lahat dito dahil walang tubig. Ayun ang nasa isip nila. Bakit natin alam? Sabi niya, bakit mo kami dinala palabas ng Egypt para kami at ang aming mga anak at ang aming mga livestock, mga alagang mga hayop ay mamatay sa uhaw. Pag nagko-complain ka, ay ikaw naka-focus sa problema. Hindi ka naka-focus sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Kung gusto mong magkaroon ng pag-asa at hindi mag-complain, mag-focus ka sa Diyos. Huwag sa problema. Sabi po ng Hebrews 12, to fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag tayo tumingin sa Diyos,
mayroong pag-asa sapagkat Diyos ang ating pag-asa. Amen. Sasabihin natin, ay, yung problema talaga ito, realidad ng problema. Hinaharap ko, Pastor. Ito yung aking kalagayan. Pero hindi ba't ang katotohanan at ang tulong ng Diyos, God's truth and help are more real than our present realities? Totoo, reality, yung kinakaharap po nila na problema. Pero mas realidad po, mas yung Diyos na tutulong, mas realidad yun. Kung ang mga ito, reality ang mga to, ay, ito, may pulpito. Realidad ito, nandito to eh. Kikita mo, nararamdaman mo, nahahawakan mo. Pero yung mga nakikita, hindi lamang po yun ang realidad. Realidad din na mayroong Diyos. Realidad din na makapangyarihan ng Diyos. Realidad din na ang Diyos kaya niya tayong tulungan doon sa mga hamon natin sa buhay. Amen. God's truth and help are real more than our present realities. Ang sitwasyon po natin, hindi niya papalitan yung reality na mayroong Diyos. Realidad na mayroong Diyos. Yung sitwasyon mo, halimbawa, mayroong kang hamon sa buhay, mabigat, parang hindi mo kakayanin kung ikaw lang. No, realidad mo yan, totoo yan. Pero yung sitwasyon mo na yan, hindi niya papalitan ang realidad na mayroong Diyos. Ang realidad mo, sasabihin niya, walang Diyos? Hindi. Hindi mawawala yung katotohanan na mayroong Diyos. Kahit anong gawin mo. Halimbawa, yung tao, hindi na ako maniniwala, walang Diyos, sabi niya. Yung bang paniniwala na yon, mapapalitan yung katotohanan na mayroong Diyos? Mapapalitan ba yon? Hindi. Kahit na anong paniniwala ng tao, hindi mawawala yung katotohanan na mayroong Diyos. Hindi po ba? Even our situations will not change the truth that there is a God. Didalhin na lang natin yung sarili natin doon sa magtiwala tayo sa Diyos, na ang Diyos na ito, He is concerned with us, that He loves us, and that He desires to help us. Doon sa kalagayan na yun. Kung halimbawa po ngayon, umulan ng malakas mamaya, wag naman, kasi uuwi pa tayo. Nagdilim, hindi mo na nakikita yung araw. Yung bang storm na yan, yung bang panahon na yan, aalisin niya yung katotohanan na yung araw ay nag-i-exist. The sun still exists even when we do not see it during storms. Hindi ba? Yung storms ba? Yung storms ba? Yan, yung talagang storm. Na-block yung araw. Wala, madilim. Dahil doon sa bagyo. Magko-conclude ka ba? Ay, walang araw. Hindi totoo yung araw nag-i-exist. The sun still exists even when we do not see it during storms. Amen. Ang Diyos nandyan rin. Nandyan pa rin. Kahit mayroong mga storms of life. Now, instead of complaining, instead of murmuring during our hardships, remember God's past provisions. Remember the faithfulness of God. Remember the goodness of God. And this brings us to call upon God na tayo po ay mananalangin. Piliin na tayo ay manampalataya kaysa sa matakot. Diba alam natin yon, faith over fear. We fall into the trap whenever we pray
conditional prayers. Ano po, minsan naman yung mga tao ay yung mga faith nila conditional. Ayaw nilang mag-complain, pero pag yung mga prayers nila conditional, sasabihin, Lord, kung pagagalingin mo ako, maniniwala ako na mahal mo ako. Kung di ka pinagaling naman ng Panginoon, tandaan po natin sa ating pananalangin na mga prayer, humihingi tayo sa Panginoon, ang attitude natin should be as that of Jesus Christ. Ang sabi niya, Lord, not my will but yours be done. Hindi po natin pinipuwersa ang Panginoon, kundi tayo ang napupunta dun sa kalagayan, ang kalooban natin ay pinapasakop natin dun sa kalooban ng Panginoon. Ganun po yung prayer. O kaya sasabihin ng isang tao, Lord, kung ayusin mo ang financial na kalagayan ko, mag-provide ka hanggang Biyernes, meron akong utang na dapat bayaran. Kung hindi ka naman totoo, hindi naman totoo sinasabi mo. Ganun po ba? We should trust the Lord. At yun po ay hindi po trust yun. Yun po ay parang nagbibigay ka ng ultimatum. Parang, kung minsan, mga parents, Lord, pagalingin mo po yung anak ko. And minsan nakakarinig, hindi po noon, mga noon pa, nakakarinig ka na para bang aalisin niya ang pananampalataya niya sa Panginoon kung hindi pagagalingin yung anak niya. At sasabihin pa sa nagpapatotoo sa pulpito. Ano po? Huwag pong ganun. We trust God. We trust God. And believing Him that He knows the best for us. Ano po? Hindi po tayo ang nagbibigay ng ultimatum sa Diyos. So when difficulties come, ang pwede po natin gawin ay manalangin. Amen. Tayo po ngayon ay ano po bang ginagawa natin when we are in a desert situation? Do we complain? Or do we pray first? Sana nandun tayo dun sa nananalangin po muna tayo. Ano, hindi tayo nagko-complain. We always thank the Lord. Sa prayer meeting po, mapapansin mo na ang maraming mga pasasalamat ano po sa Panginoon sa ating prayer meeting. So, invite po namin kayo. Marami sa atin ni-invite para manalangin, ano po. At maging bahagi doon sa mga pagpapasalamat sa Panginoon. So, do not complain. Do not murmur. Amen po ba? Ang Diyos po ay mabuti. Ang sabi po ng verse 4, Then Moses cried out to the Lord, What am I to do with these people? They're almost ready to stone me. Nabanggit ko po kanina, talagang mabigat ito. Sino pupuntahan mo kapag ikaw, kagaya ni Moses, leader siya? No, siya yung pinili ng Diyos para maging deliverer, ng Israel. Anong gagawin mo? Yung mga pinapangunahan mo, they were about to stone him. Ang verse 5, sabi po ng verse 5, The Lord answered Moses, Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Masa. Ang ibig pong sabihin ng Masa ay testing. And Meribah, ang Meribah po, ang ibig sabihin ay quarreling.
called the place Masa, which means testing, and Meribah, which means quarreling. Because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, is the Lord among us or not? Kamangha-mangha po yung sagot ng Diyos kay Moises. Hindi po niya sabing, gisanan ko naman din, ubusin ko ng mga yan. Okay, mag-advance lang po ako. Mayroon pong time dito na ang mga Israelites, they were judged. I think it's in Numbers. Hindi ko na po na-research eh. Nung ang sabi ng Diyos, hiwalay mo yung mga naniniwala sa mga hindi. Sabi ni Moses, sino yung mga naniniwala sa Diyos? Dito. Sino yung mga hindi? Andyan, nagre-rebuild na sila. Kasi po ito, parang nasa first stages pa ng paglabas po nila sa Egypt. Nung nagtagal, yung rebellion nila talagang hindi na mapigil. Alam niyo po yung istorya? Nung nahiwalay na sila, tapos nag-ano pa sila. Alam niyo bang yung istorya na yung lupa ay bumuka? Ng Diyos. Okay, pero po dito, hindi naman. Although Israel grumbled, at makikita natin na these people were rebellious. And these people were ungrateful at ready para si Moses ay patayin sa pamamagitan ng pagbabato. God still provided water from the rock. Sabi niya, kunin mo ang tungkod mo, dalhin mo, punta ka sa lugar na ito, and you strike the rock. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. So, the rock at Horeb, you strike the rock and water will come out of it for the people to drink. Si Moses, hindi siya nag-ano. Sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Hindi sasabihin, Lord, ano ba lalabas dyan sa rock na yan? Why will I strike it? Hindi po sinabing gano'n. Hindi siya nag-complain. Basta sinabi ng Panginoon, punta ka doon, you strike the stone, at water will gust out of it. And he will follow. Ganun siya. Diba? At nung pumunta siya, ganun nga ang ginawa niya. And water gushed out of the rock. God provided water for these people. Ano pong pinapakita nito? Pinapakita po ang biyaya ng Diyos. Pinapakita ng biyaya ng Diyos ay sa lahat, kahit na undeserving. Tayo rin ganon. Undeserving din tayo. We all need the grace of God. Amen. Ito po ay foreshadowing ng gospel kasi sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and that rock was Christ Jesus. Sige po basahin natin. 1 Corinthians 10, 4. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. From that rock, water flowed, water gushed. And hindi po yan isang gripo na parang, ang sabi po ng ibang version water gushed out. Talaga,
Biruin mo, iinom 2.5 million people. Malakas po dyan. Malakas yung ano niyan. Jesus, the Rock of Ages. Sabi rin dyan, I will stand there before you by the rock. Si Jesus po, on the cross, He was struck not for His own sins, but for ours. Just as water came from the smitten rock, His spiritual life comes through Christ. Ang provision po ng Panginoon, ang goodness po ng Panginoon, it depends on His grace. Not on our perfection. Kaya ganyan kahalaga po ang biyaya. Pag pinag-usapan natin ang grace ng Panginoon, ang kagandahang loob ng Panginoon, wala pong may deserve niyan. Tayo po ay naligtas. Nung una hanggang ngayon, ano po? Because of His grace. Because somewhere in our Christian lives, nagkukulang tayo, nagkasala tayo. Sino po hindi nagkasala ngayong week? All throughout, ang biyaya po ng Diyos ang magsusustain po sa atin. It's not about our perfection that we are good in the sight of God. Hindi po. It is because of what Christ has done. Always. From beginning to end. Will always be the grace of the Lord. Tayong lahat po yan. Umaasa sa biyaya ng Diyos. At makikita po natin si Kristo ang living water. He is the source of living water based on 1 Corinthians 10:4. A loving father still provides for his children even when they complain, because His love is greater than their failures. Doon po sa isang mabuting ama, nag-fail ang kanyang anak. Sasabihin ba niya, nag-fail ka, hindi ka nakapakakainin dito. Balis ka dyan. Hindi naman ganon. How much more ang Diyos? Di ba tayo nag-fail? Pag-usapan natin ngayong Kristiyano tayo. Di ba tayo nag-fail? Di ba tayo nagkasala? Kaya nga from beginning to the end, it will always be the grace and the goodness of God in our lives para sa ating kaligtasan. Wala pong hint yan ng ating mabuting gawa. It will always be Jesus Christ for our salvation. Amen. Kaya tayo ay dapat lumapit kay Kristo. Run to Christ even when we are spiritually dry. Kailan pa tayo lalapit? When you are experiencing desert seasons in your life, kailan ka lalapit pag wala ka na doon? Kailan pa darating na mawawala ka doon sa desert season mo? Kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Alam po ninyo, whatever our situation, ang Panginoon sa ating paglapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Ang sabi, and whoever comes to me, I will never drive away. John 6:37. And the invitation of Jesus would always be, come to me, all of you are weary and heavy laden, I will give you rest. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ang sabi po ng John, chapter 7, verse 37. Run to Jesus Christ. Come to Jesus Christ. Ang Luke 15 ay nagsasabi ng istorya sa lahat ng mga nawawala. Nawawalang coin, nawawalang tupa. Ano pa ba? Lahat mga nawawala sa Luke 15. Hindi po nagwawala, mga nawawala.
Pero yung sa bandang huli po ng Luke 15 ay merong isang anak po doon na nagwawala. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mana. Pagkatapos po ay, ang sabi ng Biblia, inubos niya sa wild living ang lahat ng ito. When he was at the lowest of his life, ang sabi niya, naisip niya dun sa bahay ng aking ama, yung mga alipin, mas maganda pa ang kanilang kalagayan sa akin. Ako, nandirito, kasama po niya, nagpapakain siya sa mga baboy. Hindi naman makain yung mga kinakain ng mga baboy. Siguro, nainggit siya. Mga larenga, si Sesena, kumakain yung mga inaalagaan niya, siya hindi makakain. Gutom na gutom. Ang sabi niya, ang mga alipin doon sa bahay ng aking ama, busog, magandang kalagayan. Ako dito, anak. Ganito ang kalagayan ko. He was the lowest. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Maganda yun. Maganda yun. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko, Dad, patawaran mo ko. Hindi na po ako dapat na tawagin yung anak. Kahit na sa mga ano lang, mga servants, kagaya ng mga alipin. Okay na ako. Kasi kalagayan ko, talaga, pag lalayo ka sa Panginoon, magiging ganun kalagayan mo. Nung malayo pa siya, nakita na ng kanyang tatay. Hindi ang anak ang tumakbo, ang tatay ang tumakbo para salubungin niya ang kanyang anak. Sinabi niya, magsalita ya. Yung inisip niya nung gabi, sasabihin niya, hindi pa man natatapos. Hindi. Sabi niya sa kanyang mga alipin, madali, bigyan niyo ng tsinelas, bigyan niyo ng robe, patayin ng pinatabang guya. Mag-celebrate tayo. Run to Christ. Come to Jesus Christ. Think of the time you should walk away from God. Meron bang time na ganon? That you have walked away? Parang nagtampo ka pa sa Panginoon. Parang iniisip mo, yun naman totoo mga to. Where there was a time like that? Or, you have grumbled about life. Ang daming problema, ang daming mga seasons, sunod-sunod. Hindi lamang sunod-sunod, marami. Or you acted out of pure selfishness. Only to find out that your life, kagaya po nung anak sa Luke 15, ang malayo sa Panginoon, ang malayo sa Ama, ay yung buhay mo ay lalong mapapahamak. And when you have turned back to Him, you felt the acceptance of Jesus Christ. Hindi mo naramdaman sa iyong pagbabalik sa Panginoon, hindi mo naramdaman na outcast ka. Ramdam mo na ikaw ay pinatawad. Ramdam mo na ikaw ay accepted. Ramdam mo nilinis ka muli ng Panginoon. Hindi mo naramdaman na outcast ka. Hindi ka tinaboy. He didn't meet you with anger, but He met you with mercy. He embraced you with His grace that restores your soul. Hindi ba naranasan natin ng ganyan sa Diyos? Ang Kanyang pagtanggap, ang Kanyang kagandahang loob, biyaya. Amen. There will be seasons, desert seasons of life. But these are part of God's plan for us to grow, not to rebel. Amen po ba? To form our characters so that we trust Him, not on our own strength.
but on His grace, on His love, on His character. Huwag tayong mag-complain. God knows better. Complaining reveals our heart. Ano yan? Yung unbelief and weak faith. Alam po ninyo, God will always be gracious. He will always be gracious. Sa ating pagbabalik, He will always accept us. God remains gracious and He provides for His people. Ang mga Israelite po, sabi nila, is the Lord among us or not? Alam po yun yung tugon doon? Ano po yung answer doon? Is the Lord among us or not? Is He not among us today? Ang Diyos po ang kanyang pangako, maliwanag. He is in the midst. Hindi niya iniwan sila at hindi tayo iniwan kahit isang sandali. Amen. The answer was clear. God was present all along. He was present all along, guiding, providing. God is there. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay, the Lord is there. His name is Jehovah Shammah. The Lord is there. When we face desert seasons, huwag po nating hayaan yung mga difficulties o yung season ng buhay natin na yon to doubt the presence of God, but to believe more, to trust God more, because His presence is there. Amen. Trust Him. Trust Him who has led you in the past. Trust Him. Trust the one who has provided for you in the past. God may test our faith in the wilderness. God may test our faith in seasons or desert seasons. Pero tandaan po natin ito. He never abandons His people. He will never abandon His child. He will never abandon you. Amen. He will always be there for you. Tayo pong lahat ay tumayo. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone. In Christ alone do I glory. Only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now
I seek no greater honor than just to know Him more, Hallelujah. than to count my years but losses to the your glory alone, Lord. glory of my Hallelujah. Lord. In Christ alone I Salamat po. place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, a source of strength, a source of hope. Christ alone, I place my trust. Let's worship. And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Turuan mo kaming magtiwala, Panginoon, kahit na anumang season ng buhay po namin, Panginoon. Teach us to trust You in times of crisis. Na parati, O Diyos, alalahanin namin ng Iyong kabutihan. Alalahanin namin, Panginoon, ng Iyong kapangyarihan upang kumilos o gumawa sa aming mga buhay. Turuan mo parati kaming magtiwala at magpasalamat. Hindi yung mag-complain. Huwag mong hayaan, Panginoon, ng mga difficulties and seasons of our lives na para bagang nahihirapan kami, ay magdala sa amin, Panginoon, yung sa kawalan ng pananampalataya. Bagkus, Panginoon, turuan mo kami na lalong magtiwala, lalong tumingin sa aming Panginoong Jesus. Magtiwala sa Diyos. Naniniwala na meron kang dilalaang mabuti para sa amin. Salamat sa iyong biyaya sa amin, Panginoon. Salamat sa gandahang loob mo. That even when we fail, at sa aming paglapit, Panginoon, ay tinatanggap mo kami. Even in our failures and sin, even when we sin, sa aming pagbabalik, Panginoon, ay tinatanggap mo kami. Hindi po ito magiging dahilan, Panginoon, ng aming pananatili sa kasalanan, bagkus maging dahilan ito upang kami po ay lumapit sa iyo, i-appreciate namin ng iyong pagtanggap at pagpapatawad sa amin. At magpatulong sa banal na spirito ng aming mga buhay, aming ialay, at maglingkod na mayroong katapatan, Panginoon, sa iyo. Sa buhay namin, mayroong mga sitwasyon, Panginoon, na hindi namin kinakaya. But your grace is enough. You are enough. Teach us to depend on you. Teach us to focus on Jesus. Salamat po. Salamat po. Lord, we praise you. We honor you. Thank you
Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, dinadakila ka namin. Panginoon, ang iyong mga anak na narito, pagpalain po sila. Maranasan ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Ama at ang pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palain po kayo ng Panginoon.